Ang LGBTQA+ community ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ngunit ang pagkilala at pag-unawa sa kanila ay dumaan sa mahabang proseso. Sa bidyong ito, tatalakayin natin kung paano nagsimula ang pagkilala sa konsepto ng LGBTQA+, paano lumago ang kilusan at kung paano ito naging pandaigdigang komunidad na patuloy na nakikipaglaban para sa karapatan at pagkapantay-pantay. Batay sa Encyclopedia Britannica at Smithsonian Magazine, ang pagkilala sa mga taong may iba't ibang sexual orientation at gender identity ay nagsimula pa noong sinaunang panahon. Sa ancient Greece, Egypt, China at maging sa Pilipinas, may mga tala ng mga taong hindi sumusunod sa tradisyonal na gender roles. Sa ating bansa, halimbawa, mayroon tayong mga babaylan na kilala bilang spiritual leaders at marami sa kanila ay gender fluid o hindi limitado sa iisang gender. Pagsapit ng late 1800s, nagsimulang gamitin ng mga German psychologists ang terminong homosexuality. Dito unang napag-aralan ang sexual orientation bilang bahagi ng natural na pagkakaiba ng tao, hindi bilang sakit o abnormalidad. Lumago ang LGBTQA+ community dahil sa pagbuo ng mga organisasyon, panglabas ng mga pananaliksik at pag-usbong ng mga protesta para sa karapatan. Ayon sa History.com, ang pinakamahalagang pangyayari ay ang Stonewall Riots noong 1969 sa New York. Dito nagsimula ang modern LGBTQ right movements matapos lumaban ang komunidad laban sa pang-aabuso ng pulisya. Mula rito nabuo ang mga organisasyon tulad ng PFLAG at Human Rights Campaign. Nagsimula ang unang Pride March, kumalat sa iba't ibang bansa ang panawagan para sa equality ayon sa UNFI and Equal Campaign. Bagamat imposibleng tukuyin ang pinakaunang LGBTQIA individuals sa kasaysayan, may ilang kilalang makasaysayang personalidad na kinikilala sa kanilang mga identity. Unang kilalang lesbian, Sappho, isang makatang Griego noong 600 BCE. Kilala sa kanyang tula tungkol sa pagmamahal sa kapwa babae. Unang kilalang gay figure o isang bakla, Alexander the Great, ay madalas isama sa diskusyon dahil sa malapit niyang relasyon kay Hephaestion. At ang early bisexual figure naman ay si Virginia Woolf. Ayon sa mga biography, ay nagkaroon ng relasyon sa parehong babae at lalaki. At ang pinakaunang transgender figure naman ay si Elagabalus, Roman emperor na ayon sa ancient Rome records ay humiling na tratuhin bilang babae. At ang kilalang intersex figure naman ay si Herculine Barbin na naging sentro ng early intersex studies. At ang huli ay ang unang asexual figure documented online. Ang pag-oorganisa ng asexual community ay formal na nagsimula sa AVEN, Asexual Visibility and Education Network, noong early 2000s. Ayon sa Amnesty International at Human Rights Watch, nagsimula ang global LGBTQ movement dahil sa sabayang laban para sa human rights sa iba't ibang bansa. Sa Europe at North America, ang pagsusulong ng decriminalization ng homosexuality ay nagsimula noong 1960s to 1980s. Sa Asia, kabilang ang Pilipinas, unti-unting lumakas ang advocacy groups noong 1990s kasama ang pagbuo ng mga unang LGBT students, organization at pride events. Ngayon, ayon sa Pew Research Center, patuloy na lumalawak ang pagtanggap ng LGBTQA+ unit. Magkakaiba pa rin ang antas ng acceptance sa bawat bansa. Ang kasaysayan ng LGBTQIA+ community ay kwento ng pagtitiis, paglalaban, at patuloy na pag-asa. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong kilusan. Malinaw na ang pagkakaiba ng tao ay natural at nararapat igalang. Sa pag-unawa sa kanilang kasaysayan,
mas lumalalim ang pag-unawa natin sa igwaldad at karapatang pantao.